Nang magising si Claire, madilim na ang labas. Inaantok siyang bumangon at lumingalinga sa kanyang paligid. Nasa loob siya ng kanyang kwarto at wala siyang kaalam-alam. Nasa sahig na siya nakatulog. Napakibit ng balikat siya at tinungo ang banyo. Nang makapasok, humarap siya sa salamin at pinakatitigan niya ang kanyang sarili. Namumugto ang mga mata niya. Halatang halata ron ang matindi niyang pag-iyak. Sinubukan ni Claire na pigilan ang luha pero hindi na niya nagawa sapagkat tuluyan nang tumulo yun sa kanyang mga mata. Walang emosyong tiningnan ang sarili habang nakakuyom ang mga palad niya. It's really hard. Gusto na niyang alisin sa utak ang katotohanang hindi talaga sila para sa isa't isa ni Juan Miguel. Marahil ay pinagbigyan lang sila ng maikling panahon para magsama. Pero yung ginawa niya, tama lang yun. Tama lang na iwan niya ang lalaking nagiging dahilan kaya siya nagkakaganito ngayon. Kung kaya siya umiiyak. Claire, handa na pagkain mo. It's Manang Tina's voice. Sunod-sunod siyang lumunok sa kasinagot ito. Susunod na po ako, Manang. Nagbabanyo lang po ako. Sige, hihintayin kita sa baba. Hindi na siya sumagot. Ginawa niyang pakay niya at yun ay maghilamos. Kung wala lang siyang inaalagaan ngayon, baka nagkulong siya sa kwarto niya. She needs to be healthy for her child. Kahit mahirap ang sitwasyon ngayon, kailangan niya pa rin pagtuunan ng atensyon ang anak niyang nasa sinapupunan niya. Hindi niya hayaang mapahamak ito dahil mahal na mahal niya ito. Matapos maghilamos, tinuyunan niya ang mukha niya. Inayos niya ang sarili para magmukhang presentable sa paningin ng mami at daddy niya. Sunod-sunod siyang nagpakawala ng hangin sa bibig bago lumabas ng kanyang kwarto. Thanks God, nakisama ang mga mata niya. Pinigilan niya ang mga luha niya at maya-maya na lang niya yun ibubuhos kapag mag-isa na lang siya. Walang ideya si Claire kung bakit kailangan iyakan ang katulad ni Juan Miguel. Hindi niya lang talaga mapigilan dahil napakasakit ng ginawa nito sa kanya. He almost break her heart into pieces. Huwag sanang umabot sa punto na ma-depress siya. Na makarating sa kusina, nangunot agad si Claire nang makitang wala raw ng mami at daddy niya. Si Manang Tina lang ang nandun habang abala sa paghuhugas ng mga pinaglutuan sa lababo. Manang, nasaan po si mami at daddy? Nagtataka niyang tanong sa kaumupo sa upuan. Umalis silang dalawa, sagot ng matanda habang nakatalikod sa kanya. Umalis? Gabi na po. Di ba binalingan niya ang orasan? It's already 7 in the evening, Manang. Bakit po sila umalis ng gabi? Kung pwede naman pong bukas na lang. Nagugulahan siya sa sinabi niya habang si Manang ay iiling-iling din. Nakita niyang nagpakawala ng hangin sa bibig ang matanda at naglakad palapit sa kanya. Narinig ko sila nag-uusap kanina, Claire. Halos pabulong nitong sagot. Lalo pa siyang napakunot ang noo. Ano pong pinag-usapan nila? Sandali siyang tinitigan ng matanda bago ito umupo sa harapan niya. Pupuntahan daw nila si Juan Miguel. Nakita ko pang nagtatalong dalawa kasi pinipigilan ng mami mo ang daddy mo. Pero hindi pumayag ang daddy mo. Kaya sumama na lang ito. Ano naman pong motibo nila para puntahan si Juan Miguel? Alam kong alam mo na yon, Claire. Hindi ba't nangako ang lalaking yon sa daddy mo na hindi ka sasaktan? Marahil ay kaya pupunta ng daddy mo si Juan Miguel para kausapin yun. Alam mo naman, malaki ng tiwala ng mami at daddy mo kay Juan Miguel. Kaya alam nating dalawa na magagalit sila lalo ng daddy mo. Hindi alam ni Claire kung iimik ba siya o hindi. Parang naging pipi siya ng mga sandaling yun. Naalala niya ang nakaraan, nangako si Juan Miguel sa daddy niya na hindi siya nito sasaktan at paiiyakin. Naiintindihan niyang daddy niya, pero sana wag na nitong pag-aksaya ng panahon ang lalaking yun. He's just a little piece of shit at hindi nito deserve ang atensyon ng magulang niya, lalo ng daddy niya. Kung gising nga lang siya kanina, baka napigilan niya ito. But
It's already too late. Sana ginising niyo po ako nang umalis sila, Manang. Ay, naku, pasensya ka na, Claire. Ayaw kong abalahin ka dahil alam kong may dinadamdam ka rin. Nginitian niya lang si Manang. Hindi na siya nagsalita pa at kumain na rin siya dahil nakaramdam siya ng gutom. Si Manang Tina naman ay nagpatuloy sa paghuhugas. Makalipas ang ilang minuto, natapos na rin ni Claire ang pagkain niya. Bago lumabas ay nagpaalam siya sa matanda. Wala siyang gana ngayon. Hindi siya katulad dati na halos hindi mawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Ngayon, nakabusangot lang siya. Handa nang humakbang si Claire sa hagdan para pumunta sa kwarto niya, pero natigilan siya nang biglang may nag-doorbell sa labas. Nakakunot ang noo niyang nilapitan ang pinto at binuksan yun. Tumingin siya sa gate at may nakita siyang dalawang bulto ng tao. Kung hindi pa sumigaw ang mga ito, hindi pa niya makikilala ang dalawa. It's her friends. Bumuntong hininga si Claire saka naglakad palapit sa dalawa. Binuksan niya ang gate at nakangiting hinarap ang mga ito. Oh, napabisita kayo. Kumusta ka na, Claire? Paulina asked. Pumasok muna tayo sa loob at doon na lang natin pag-usapan. Sabay na tumango ang dalawa, kaya iginaya na ni Claire ang mga ito. Sa swimming pool area, dinala ni Claire ang dalawa. Umupo sila sa bench, magkaharap, magkatabi ang dalawa habang siya ay nag-iisa lang. So, how are you? We've received that video from someone. Ayaw ko sanang sabihin sa'yo, pero hindi ko napigilan sarili ko. Claire, magiging tanga ka lang. Kay Juan Miguel. I am fine, Paulina. Until now, hindi pa rin ako makapaniwala na kayang gawin yun sa akin ni Juan Miguel. I thought he loved me, but it turned out he was cheating on me. That's really hard. It's too late, Paulina. Naging tanga na talaga ako. Unti-unti na namang tumulo ang luha sa mga mata. Claire, nagulat kami na matanggap namin ang video na yun. Sino kaya nagpadala nun? At sinong babaeng yun? Si Danilo ang nagsasalita. It's a Santi. Ang kapal na mukha niya. Kapag nakita ko lang talaga ang babaeng yun, nako, baka mapunit kong anit niya. Maganda nga, mga agaw naman. Naiinis at gigil na wika ni Danilo. Ano nang plano mo, Claire? Maya-maya pa'y tanong ni Paulina. I don't have plan right now. Basta ang gusto ko, matahimik ako. Sagot niya habang pinupunasan ang luha sa magkabila niyang pisngi. Paanong anak niyo? Tanong ni Danilo. Ibinaba ni Claire ang tingin sa kanyang tiyan na hindi pa naman lumalaki, ngunit damang-dama na niyang may laman talaga sa loob niya. Pasimple siyang ngumiti at sinapo ang tiyan niya. Aalagaan ko siya. Hindi ko hayaan na makilala niya si Juan Miguel dahil manluloko ang lalaking yun. Ipapamulat ko sa magiging anak ko ang maganda at maayos na buhay. Unlike this, ang gulo-gulo ngayon, sagot niya. It means hindi mo ipagpapalit ang anak o ipapakilala ang anak mo kay Juan Miguel. Paano yan? Alam naman nating may karapatan si Juan Miguel sa anak nyo dahil siya ang ama. Paano mo magagawa yan, Claire? Si Paulina? Hindi ko pa alam, Paulina. Pag-iisipan ko pa kung paano. Basta, hindi ko hayaan na makilala ng anak ko ang ama niyang manluloko. Kaya kong alagaan ng anak ko na nag-iisa. Let me think first, kasi ngayon, magulo pa ang sitwasyon. Paano kung humingi ng sorry si Juan Miguel? Patatawarin mo ba? Tanong ni Danilo. Muling bumuntong hininga si Claire. Hindi ko siya patatawarin. Hindi, gusto niya ngang magpaliwanag kanina, pero mas pinili kong wag nang pakinggan dahil baka mas masaktan ako. Pero malinaw sa akin ngayon na niloko niya lang talaga ako. Paano kung na-sit up lang pala siya? Ani Paulina? Bahagya siyang natawa sa sinabi ni Paulina. Set up? Hindi mukhang set up yung nangyari, Paulina. Kitang-kita ko sa video. Sayang-saya pa si Juan Miguel at may isang beses na narinig ko ang pangalan ko sa kanya. You think it was set up? No, I don't think so. Sadya yun. Sinadya niyang gawin yun dahil hindi pa siya kontento sa akin. May punto ka, Claire. Tatango-tangong tugon ni Paulina. Kung hindi ko
Kung hindi ka pa okay, just call us ha, Claire. Kung pwede nga lang kaming manatili rito, baka nagawa na namin para may kasama ka. Alam namin na mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon at naranasan ko na ring maloko kaya naintindihan kita. But don't worry, darating din ang panahon na makakalimutan mo ng lahat. Magtiwala ka lang. Nginitian niya si Danilo. Nandito naman sina daddy at mami, kaya okay lang ako. At salamat sa inyong dalawa dahil binisita niyo ako. Kahit papano, nawala ang sakit na nararamdaman ko. Sige, alis na kami. Tumawag ka lang kung kailangan mo kami ha. Huwag kang mahiya dahil magkakaibigan naman tayo. Salamat Paulina. Salamat din Danilo. Tumayo ng dalawa kaya tumayo na rin siya. Nagbeso pa silang tatlo bago tuluyang umalis ang mga ito. Muli ay marahas na nagpakawala ng hangin sa bibig si Claire at naglakad na papasok sa bahay. Nakakailang hakbang pa lamang siya nang may marinig siyang tumigil ng sasakyan sa labas. Nagtataka niyang binalingan yun. The car is not familiar. Ilang segundo pang nanatili ang mga mata niya ron bago tuluyang lumabas ang nasa loob. Bagya siyang nagulat na mapagsino ito. It's Charles. Anong ginagawa ng lalaking ito rito? At bakit pasulpot-sulpot ito? Nagtataka man ay nagawa pa rin niyang lapitan ito. What are you doing here? Nang aasar ka ba, Charles? Could you stop? Nandito lang ako, Claire. Kung kailangan mo ng karamay, Claire, I don't need your sympathy, okay? Ang gusto ko, umalis ka. Bulyaw niya rito. Nabalitaan kong nangyari kanina. Nanlaki ang mga mata niya. Paano? From your father. What? Bakit naman sasabihin ni Daddy sa yung nangyari kanina? We have contact with each other. He told me what happened. Sadya niya akong pinapunta niya rito para damayan ka. Natigilan si Claire. Biglang kumabog ang dibdib niya. Mukhang mangyayari na naman ang nangyari noon. Parang katulad lang din kay Bernard. Pero bakit nag-uusap pa rin ang dalawa gayong matagal na silang wala ni Charles? Hindi na niya kaya ang sitwasyon ngayon. Tapos ito na naman. Hindi niya gusto ang desisyon ng daddy niya. Alam na niya agad ang mangyayari ulit. Katulad nung kay Bernard. Imbis na sagutin pa si Charles, mas pinili ni Claire na tumakbo papasok sa loob dahil ayaw niya makausap si Charles. Ayaw niya nang magulo. Ang magulo sa utak niya. Ayaw niya rin ng karamay. Isa lang gusto niya at yun ay ang katahimikan. Samantalang, ipinarada ni Juan Miguel ang kotse sa harap ng bahay ni Asante. Madilim sa loob, kaya hindi siya sigurado kung nandito ba ito, rito o wala. Pero papasok pa rin siya sa loob dahil hindi siya makampante hanggat hindi nakakausap ang babae. Nagtungo rin siya para gawin ang pakay niya. Nang buksan ni Juan Miguel ang pinto, bahagya siyang nagulat nang bumukas yun. It means Asante's here. Umiling siya at pumasok sa loob pero kadiliman ang bumungad sa kanya. Kinapa niyang switch ng ilaw sa tabi ng pinto at pinindot yun. Nagliwanag ang kabahayan ngunit hindi niya nakita si Asante. Nakakabingi ang katahimikan. Nasaan ang babaeng yun? Hindi na siya makapaghintay na patayin ito. Sinarado niya ang pinto at nagpatuloy sa paglalakad. Hanapin niya muna ito rito sa unang palapag dahil baka nagtatago ito. Maring natunugan ito na pupunta siya rito. Akmang pupunta na siya sa salas nang biglang may marinig siyang boses. Napatingin siya sa may hagdan at doon ay nakita niya ang hinahanap niya. Pababa ito habang may hawak na kupita ng alak. At may laman yung wine. Nakaroba ang babae na parang may balak pa yatang gawin sa kanya. Kung anong balak nito, hindi na nito magagawa sa kanya. Nasa sarili siya. Siyang katinuan ngayon. Hindi na ako nagulat, Juan Miguel. Asante's lap. So, why did you come here, ha? Gusto mo ba ulit akong matikman? Don't worry, papayag naman ako. Shut up! Singhal niya. Hindi muna nagsalita si Asante. Nang tuluyan itong makababa sa unang palapag, ay tinitigan siya nito ng nakakaakit.
Kalaunan ay pasexy itong naglakad patungo sa salas. Walang nagawa si Juan Miguel kundi sundan ang babae. Nang makarating, marana itong umupo sa couch. Dumikwatro at nag-angat ng tingin sa kanya. Ako ba ang ipinunta mo rito? Sumimsim ito sa hawak at inilapag din kapag kuway. Obvious ba, Asante? Sinira mo kami ni Claire at ngayon, galit na galit siya sa akin nang dahil sa pesteng video na yon. Nakipaghiwalay siya sa akin. Bakit ba kailangan mong sirain ang pagsasama namin, ha? Hindi lang akong lalaki sa mundo at yan ang itatak mo sa utak mo. Nang gagalaitin niya sigaw sa pinanlisikan ng mga mata ang babae. Kasi mahal kita kaya ginawa ko yon. Mahirap bang piliin ako, Juan Miguel? Mahal kita at gusto kong makasama ka habang buhay. What did you say, ha? Galit siyang naglakad palapit dito. Tumayo ito. Ayan ang rason ko kaya siniro ko kayo. Hinawakan niya nang madiin ang magkabila nitong pisngi. Pinanggigilan niya yon. Hinding-hindi magiging tayo. Tigilan mo na ang pinagagawa mo. Asante, at ito ang tatandaan mo. Hindi ako mapapasayo dahil isa lang ang mahal ko at yun ay si Claire. Madiing anas niya. Saka itinulak ito. Dahilan para bumalik ito sa pagkakaupo. Pero hindi pa tapos si Juan Miguel. Pumusto siya sa harap ni Asante at handa nang sakalin ito. Pero bigla itong nagsalita. Don't hurt me, I'm pregnant. Natigilan si Juan Miguel. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mga braso niya at nagtatakang tiningnan ng babae. Anong sabi mo? Buntis ka? Tumayo si Asante. Oo, buntis ako, Juan Miguel. At ikaw ang nakabuntis sa... No, hindi kita nabuntis. Sa ibang lalaki yan. Tinawanan siya ni Asante. Saka may kinuha sa center table na nasa tabi lang nila. Iniharap ni Asante yun sa kanya. Here's the proof, Juan Miguel. I am 8 weeks pregnant. Galit niyang kinuha yun at tiningnan. Ngayon lang napagtanto ni Juan Miguel kung ano yun. It's a pregnancy test and it has 2 lines. 2 lines means positive. Wala sa sariling nabitawan ni Juan Miguel ang hawak at tiningnan si Asante. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya ng mga sandaling yon. Dapat ba siyang maniwala o hindi? Kilala na niya si Asante at alam niyang sinungaling ito. No, hindi siya dapat maniwala rito. Parte lang nito yun. Pagsira sa kanilang dalawa ni Claire. I don't believe you, singhal niya. Buntis ako at yun ang totoo, Juan Miguel. Ayan ang nagresulta sa paggalaw mo sa akin. Kailangan mo akong panagutan kahit sa ayaw at sa gusto mo. Papanagutan mo ako dahil nabuntis mo ako. Shut up, Asante! Nang gagalaitin niyang sigaw sa kasinampal ang babae. Dahil sa lakas ng pagkakasampal niya, napaupo si Asante sa couch. Huwag mong gamitin yung pagbubuntis mo, Asante. Kahit sino walang maniniwala sa'yo dahil isang kang sinungaling. You can't fool me. I am not stupid. Nakatiim niyang sambit habang masamang nakatingin dito. Alam ko namang hindi ka maniniwala, pero nagsasabi ako ng totoo. Buntis ako at ikaw ang ama. Umikot man ang mundo, hindi na mababago na ikaw ang lalaking bumuntis sa akin. Isa rin ito kaya sinira ko kayo ni Claire. Please, Juan Miguel, choose me over Claire. Mas deserve mo ako. Nagmamakaawa ko sa iyo, Juan Miguel. Ako na lang ang mahalin mo dahil magkakapamilya na tayo. Magkakaanak na tayo. Naririnig mo ba yung pinagsasabi mo, Asante? Hindi nga kita mamahalin dahil si Claire lang ang mahal ko. At wala akong pakialam kung buntis ka dahil alam kong niloloko mo lang ako. Hindi kita papanagutan. At wala akong pakialam kung magmakaawa ka man dyan. Kahit lumuhod ka man dyan. Matapos sabihin ang mga katagang yon, tumalikod na siya. Narinig niya pang malakas na pag-iyak ni Asante. Imbis na pansinin pa, nagpatuloy na lang siya nang makalabas ay agad niyang dinako ang kotse niya at sumakay doon, saka pinaharurot ang sasakyan. Hindi niya na nagawa ang pakay niya na patayin ito. Hindi niya alam kung bakit hindi niya magawang patayin ang babae. Kanina lang gustong-gusto na niya itong patayin, pero ngayon ay wala na siyang lakas. Hindi maintindihan ni Juan Miguel ang sarili. Matino siyang tao, kaya hindi siya nito maluloko. Hindi siya maniniwala na siya ang nakabuntis dito.
hindi niya ipagkakaila na may nangyari na sa kanila ni Asante. Kung buntis ito, edi sana matagal na nitong sinabi. She was just lying at yun ang pinaniniwalaan ni Juan Miguel ngayon. Madilim na nang makarating si Juan Miguel sa bahay niya. Ipinarada niya ang sasakyan sa garahe at naglakad na siya papasok sa loob. Saktong pagpasok niya ay biglang may dumikit na kung anong malamig na bagay sa noo niya. Napasingap siya ng dahil doon. Kinapa niya ang switch ng ilaw at pinindot yun. At mula sa harap niya, bumungad ang dalawang pamilyar na tao. Ang magulang ni Claire ang nakita niya. May hawak ang daddy nito na baril.